ng kalahati, pwede bang 175 na lang? So, sasabihin sa iyo na nagtitinda, no? Tapat na ho yan. Fixed rate na ho yan, 300 pesos. Tapos dahil gusto mo pang bumili at bumili, sasabihin mo, pwede ko ba, 250 na lang. Hindi 350 nga eh. Fixed rate na yan. Tapat na yan. Hindi mo na pwedeng ibaba yan. Bakit? Fixed rate na yun. Ngayon, kung gusto ng Panginoon sa ating bilang mga mananampalataya, ugangin man tayo ng nakakadakot ng pagsubok, bigyan niya tayo bilang bigyan ka sa ere. Pero hanggang hawak mo ang salita ng Diyos, hapakayin ng Panginoon. Pag hawak mo ang salita ng Diyos, sagot ka ng Panginoon. Amen? Yan ang gagawin natin mga kapatid. Pagkawalan tayo ng fixed rate. Ayaw mo yung away kabanatang isa, talatang isa, hanggang talatang tatlo. Nakikita mo natin, yung word of God says, mabahala ng tao, hindi naaakit ngayong masama. Upang sundan niya ang kanilang bakit halimbawa. Hindi sumasama sa taong di sumasampalataya. Mahalaga sa ating bilang mga Kristiyano ang pananampalataya. Sabihin natin pananampalataya. Unang higit sa lahat ito ang tinatanaw ng Panginoon. Ito yung kanyang pinitigilan. Ito yung kanyang pinagmamasdan. Kahit malayo ka, alam ng Panginoon ang level ng iyong pananampalataya. Pero pag ikaw nagtataka mo, hindi mo makapit. Alam ng Panginoon ay nagtataka mo. Kaya kapag ang pananampalataya niya ay ng langit, napakahirap pa initin niya. Kahit ilang pang taong bumisita sa iyo, ang tingin mo sa mga bisita mo, hindi bisita. Hindi pa kakainin mo balik sa kanto. Natandaan natin. Pag nangyari ka natin pananampalataya, ang hirap pa ibigin. Kaya ang sabi ni Pablo, tayong matataya kahit ganito man. Sapagat yung ginagawa natin para sa kalipod, ginawa natin sa Kanya. Ito ang hindi mapapadalag sa isip. Ang ibig sabihin makalaga. Ang ibig sabihin makapuluhan. Ang ibig sabihin sa bawat bitanya, sa bawat hagmang, sa bawat ganaw, sa bawat noise na natin maglilipod, inuoro ilan na Panginoon. Meron kang i-invest, sabi ng investment. Ang sabi sa verse 2, mapala lang taong hindi na nakita mo sa verse 2, nagaganap siyang lagi na magsaliksik sa mga naaral. Ang pananampalataya ay laging nagaganap. Sabi natin nagaganap. Basta sa salita ng Diyos may nagaganap. Sabi natin nagaganap. Kahit walang kaganap-ganap. Kahit ang mukhang nakikita mo hindi nagkaganap. Kahit ang tao mo kami hindi ka ibig-ibig. Ang pananampalataya meron sa Panginoon. Laging nagaganap. Lalong-lalo kapag pinag-usapan ay ang salita ng Diyos. Sabi natin salita ng Diyos. Na-enjoy. Sabi natin enjoy. At nagsasaliksik na pananahan at unos di gawe, binumulay ko na araw at gabi. Sabi natin araw at gabi. Isabihin natin stop. Pero 7-11 na bukas, 24 hours. Ganun dapat yung ating puso active sa salita ng Diyos. Kinauuhawan ang salita ng Diyos. Kinasasabihan ang salita ng Diyos. Sino mo motivate sa iyo at sa aking upang pumarito? Ang salita ng Diyos. Dahil alam namin kapag tayo ay nakinig ng salita ng Diyos, may nangyayari. May nangyayari. May ginagawa ang Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos na kinoconfirm mo sa puso mo. Panginoon, active yung verse na yan. Panginoon, active yung verse na yan. Panginoon, ang verse na yan para sa akin yan. Kapag tinanggap mo ang verse na yan, pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, mabibless ka sa salita ng Diyos. Ito yung walang kapiguran. Kung ating puso pag ninenervyos mo, kabayo yan, nagdodoble ang tibong ng puso mo. Pero pag ikaw naman ay matamlay, para yung puso mo is slow motion. Slow motion. Napakabagal. Parang ayaw ng humiga. Parang ayaw na tumibok ang puso. Pero yung mga ingat kayo, pag tumibok ang puso, lahat ng bagay, kaya nila gawin. Lahat ng challenge, mananamasa nila. Lahat kahit mahirap, kayang-kaya nila, dahil alam nila na may backup sila. Galing sa Panginoon. Ano mang resources meron tayo, hindi pagkukulang ang Panginoon. Kahit na tayo kinakapos, kahit tayo ay sinasaid, laging mag-reserve ang Panginoon na nakareserve sa iyo at sa akin. Malapakan natin ang Panginoon.
Ang katulad niya, isang punong kahoy sa tabi ng baptisan. Sariwa ang dahon, lagi kamumunga sa kapanahonan. At ano ang gagawin niya ay iyak. Magtatagumpay. Wow! Sabi na matulad ng isang puno, tulad ng isang puno. Kahoy ay kawalan tao. Ang puno, kapag ayaw ng mamunga, iyan ang tinatawag na pagod na. Sabi natin pagod na. At ang mga Kristiyano kadalasan, napapagod sa kanilang paglilingkod. Bakit? Tapos. Tapos. Saan? Sa salita ng Diyos na buhay at mabisa. At minsan, itong salita ng Diyos na ito, hindi nagiging buhay. At hindi nagiging mabisa. Bakit? Walang talab sa ating puso. Alam mo, pag tumatalab ang salita ng Diyos sa iyong puso, parang hindi naman ihinaan sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag tumatalab lagi ang salita ng Diyos, para ba yan ay isang tableta? May tableta. Ha? Pag ikaw ay uminom, alam mo, kapag ikaw pinagpawisan, ang iginhawa. Di ba, pag may nagnat ka, uminom ka, ng emojo, sa CR ang pagsako dahil hindi naman para sa lagnat yung emojo. Okay? Pag uminom ka para sa lagnat, alam mo, iibsan ang lagnat mo, bakit? Alam mo, tatalab ang tableta na yun, dahil ang tableta na yun ay para sa lagnat. Iba sa atin, gusto magkalagnat. Bakit? Lalaki daw siya pag pinalagnat. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ano man ang kalagayan natin, maging tayo attender, maging kasama natin sa paglilingkod o pagkakinawa. Ang sabi po dito, tayo dapat ay nakatanim, katulad ng isang puno, sa tabi ng batisan, dao'y laging namumunga sa kapanoonan. Ibig sabihin, walang pinipiling panahon. Ang pagpapala, ang kalakasan, ang inspirasyon ng Panginoon ay walang pinipiling panahon. Sa moment na wala kang mood, sa moment na parang sira ang araw mo, sa panahon ikaw ay nalulungkot, laging sa kapanahunan, ang maaasahan mong aliw ay magmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay at mabisa at umatalab na salita ng Diyos. Ilan sa mga Israelita ang gustong makaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa kapanahunan ni Jesus. Ang daming nakapalumpon, ang daming nakamaligid kay Jesus sa tuwing siya ay nangaral, sa tuwing siya ay nag-preach at gumagawa ng himala. Pero ilan lang, remarkable in the Bible, na ilan lang yung minimit ng Panginoon, no, personal, na sasabihin niya, yes, but the ways, what can I do for you? Alam mo ba na 12 years na bleeding yung babaeng dinudugo na 12 taon na. Sabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Yung Roman centurion na lumapit sa Panginoon na agang buhay yung kanyang alipin. At sa sa Israel na ganitong klaseng laki ng pananampalataya ang tinatanong, ang tinititigan, ang pinapansin ng Panginoon ay yung merong matibay ang pananampalataya at sa kanilang puso tumatalab ang salita ng Diyos. Tumatalab, sabi natin tumatalab. Sa kapanahunan at tiyak ang lahat ng gagawin niya ay magtatagumpay. Alam niyo, kung bakit hindi tayo umurong sa mga challenges, dahil alam natin, hindi pa nagsisimula yung laban, tagumpay na. Alam niyo po ba yun? Alam niyo bakit tayo hindi pinanghihinaan sa paglilingkod? Dahil alam natin sa paglilingkod natin, alam natin, ditong ginagawa natin ito para sa Diyos. At pag ginawa natin para sa Diyos, nakalulugod at nalulugod ang Diyos sa atin, sa kanyang mga paningin. At kapag nalugod ang Panginoon sa atin, hindi man tayo magsalita. Hindi pala
Tumpas pa lamang ng iyong kamay na iyong pupurihin ang Panginoon. Iyong aawitan sa mga higbi ng iyong labi na ikaw ay magpupuri at sasamba sa Panginoon. Alam na ng Panginoon, Ama, ang ipagkakalimutan na wise yan. Alam ko ang kailangan mo at ang kailangan mo sagot ko na. Ang kailangan mo, nandyan na. Ang pangangailangan mo, sagot ko na. Anak, tandaan mo yan. Manangal ka sa pananampalataya at hindi sa iyong kakayahan. Sa pananampalataya mo, may hangganan. Ako na Diyos na nagsasabi sa iyo, tapat at walang hangganan. Yeah! Amen! Awit, kabanatang 1, talatang 1, hindi mo kailangang manghina sa pananampalataya. Sabihin natin, hindi kailangan manghina. Hindi kailangan manghina. Alam niyo ba, pag ikaw ay tumatakbo, takbo. Pag napagod ka, lakad na lang. At kapag sumakit pa ang kaswasuan mo at sinumpong mo pa ng arthritis at rayuma, hila na yan. Hihilain mo na. Ano? At kapag ikaw ay umabi pa yun, na-stop up ka na. Ang kailangan gawin, parang stop up, buhatin ka na lang. Mula sa isang lugar, patungo sa isang lugar. Ibig sabihin, parang ito, parang paradise na ganoon mo ang ating pananampalataya. Pag napagod ang ating pananampalataya, ang ibig sabihin nun, ang ating tingin, wala na sa Kanya. Bakit? The moment, kapag ang tingin mo ay laging nasa Panginoon, hindi mapapagod ang iyong pananampalataya. Bakit? Parang motor yan. Laging pumapadyak, laging pinapadyakan yung ignition. Yung masabi, pumugan mo, kung hindi mo pa i-remind, hindi mapupunta. Kung hindi mo pa i-text, hindi mapupunta. Pero mga kapatid, ang isang tunay na Kristiyano, responsable sa kanyang paglilingkod at sa kanyang pagpupuri, sa kanyang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Buhay na niya yan. Sabi natin, buhay ko na. Yes! Tandaan na rin. Sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanatang 1, talatang 1, hindi namin kailangan manghina sa pananampalataya. Bakit? Yung mga nagmumulay, yung mga nag-aaral, yung mga talab na tumatalaw ang salita ng Diyos sa kanilang puso, tinatawag na wais. Sabi ng lola ko, maging wais ka. Yung isa namang istasyon, nais. Wise, ang Tagalog, matalino. Sabihin natin matalino. Ang tunay na matalino, hindi sumusunod sa amos. Ang tunay na matalino, hindi naliligtahan. Bakit? Sa kanyang puso, nakaprogram na yung katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nililigtahan. Hindi na parang chess na ikaw ay player. Yung mga host, yung rock, yung horse, yung bishop, para bumalaw, meron ang nagbo-mold, may nagpapatakbo. Pero sa ating mga kapatid, yung ating puso, ang nagmo-mold dito, motivated by the word of God. Hindi ka na kailangan i-motivate ka ng ibang tao dahil alam mo sa puso mo ang salita ng Diyos ay mabisa, buhay, tumakalap at makapangyarihan. Amen? Tandaan mo natin, matalino, sabihin natin matalino. Kung sa Matthew 7, verse 21 to 24, describe doon, alam natin kung ano yung kasaysayan. Yung taong matalino, siya yung tao na nagtayo ng bahay saan? Sa ibabaw ng bato. At yung bato yun ay sumisimbolo ng ating katatagan at ating pundasyon sa harapan ng Panginoon. At ano natin? Yung taong mamang saan nagtayo? Sa ibabaw ng buhanginan. Wala kang pwedeng expect sa buhangin. Bakit? Kaunting yuga ang uganan yan, bagsak yan. Pag binugahan mo ng tubig, tunaw yan! Walang tuloy yan!
Pero ang pananampalataya matibay at matatag, kahit bumbang-bumbay mo ka ng tubig, kahit pag bulong-bulungin mo ka rin, kahit nagkakandali ko na, tapos yung mata niya umikot-ikot na, dahil sa pressure, sa stress ng problema, pero pag mulat at pag nahimasmasan yan, nagsasabihin pa rin niya, praise the Lord, hallelujah, tara na, punta tayo sa gawain ng Panginoon, dahil wala makakantap sa akin sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, ako nakakasukin ng kulay na lakas! Doon ako nakakasukin ng kulay na kapayapaan! Paano ka magbibitaw sa paglilingkod? Paano ka magbibitaw sa gawain ng Panginoon? Doon ka man nakakaranas ng totoo na kapangyarihan ng Panginoon pala tumatalak ang salita ng Diyos sa puso at sa buhay mo. Kaya araw-araw, bless ka, sabihin natin bless. Hindi lamang wise. Sabi nga ng tatay sinandi noon, yung bless niya, bless, bless. Merong bukit eh, merong rhyme sa dulo. Bless na bless. Diba? Bless na bless. You're not only wise, you are blessed. Diba? Pinagpala. Sabihin natin pinagpala. Ayun. Mahirap ba? Mahirap ba? Tanong niyo ako, brother? Wala eh. Wala kayong good bosses ngayon eh. Brother? Mahirap ba? Na mag-focus sa Panginoon? Alam mo, hindi na dapat tayo kailangan i-focus pa eh. Bakit? Focus na tayo. Alam na po natin yan. Dapat focus na po tayo. Bakit? Fixed rate nga eh. Kumaga, meron na ba kayong instances na yung knob ng iyong TV, yung dilipat pa, tapos naputol yung knob. So wala kang ibang tune, yung frequency, kundi yun na lang, bakit naputol na eh. O, ganun ang pananampalataya dapat ng mga Kristiyano. Pag pinilit mo, sentro sa Panginoon, anuman ang mangyari, yung knob na yan, yung pihitan na yan, katulad ng ilaw, may on, may off. May on, may off. Ang tawag yan, switch. Sabihin natin, switch. So therefore, ang pananampalataya, ang switch na yan, ay dapat laging nakapindot saan? Sa on. Sabihin natin, on. Oo, on. Now, ito ho, isa pa, ang may mababaw na pananampalataya, ang sabi dito, describe ng awit, kadalangan isa, madaling mahata, madaling madala, madaling maapektuhan ng mga panghihina. Pag ikaw ay dumikit sa tao, at kapag yung taong yan, nakita mo na may panghihina, atang ka na. Dala ka na. Apektado ka na. Ang ibig sabihin nun, yung tingin mo, hindi na sentro sa Panginoon, nakabaling na ng bahagya. Saan? Sa tao. Ayun. Sa iyong kabuhayan, kapag ikaw ay nanghina, ay apektado ka, no? Ng iyong kabuhayan, tandaan mo, kaibigan, sinasabi ng Panginoon, iisa lang ang sekreto diyan. Anak, i-align mo ulit yung iyong paningin sa akin. Bakit? Alam mo may pagkukulang, alam mo may kakulangan, alam mo maraming pangangailangan, pero anak, sa akin, walang ganyan. Laging sanana, pag ikaw ay nanangan at nanangan sa aking presensya, maghintay ka, anak, yung pinagdadaanan mo yan, pinapractice ka lang ng Panginoon na tumanggap ng mas malaking pagpapala pag nagmula at nagmula sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Ano ba? Yung may magbabaw na pananampalataya, hindi lamang nakakakat, hindi lamang nadadala na pinagtuhan ng panghihina, kundi madaling mawala. Madaling mawala. Nasaan ang iyong mga pangako, ano man nangyari. Diba? O nasaan? Kaya Panginoon, di siya nakamot-kamot. Parang si Pedro, pag tayo pinignan, itong mga anak kong ito, katulad ni Pedro, ang dali magsalita.
Pero minsan hirap pag dumaan ka, dun sa punto na i-challenge na yung sinabing pangako, ako, yan ang totoong laban. Ang totoong arena or battlefield of our faith against those hurdles, trials, and troubles, hindi yung magsasabi lang, Panginoon, I can do all things to Christ Jesus our Lord. I can do. Hindi, mapapatunayan nyo pag nandiyan na yung all things na yun. Pinigpusan ka sa kaliwa. Inapal ka sa kanan. Ginabugan ka sa ulo. Sinipa ka. Tinulak ka. O ngayon, damang-dama mo na ngayon yung pressure mo, hindi na pinig mo, yung pinig mo. Yung mga mananampalataya, yung mga may motibo ng mananampalataya, nandyan man yung problema. Nandyan man yung pagsubok, pero alam niyo kung anong feel nila, Lord, pinilagay ko pa rin yung presensya mo. Ay, tawag, university yun, kiliti lang yun, kiliti ako, Lord. Kiliti lang yan. Hindi yan bigwas. Kiliti lang. Nakita niyo na si Job, si propeta ko, the book of Job, chapter 1, chapter 2, and chapter 3, dumaan na siya takot ang mga pagsubok, ang mga problema. Pero magawa pa rin niya, Lord, praise God, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, Yahweh, ikaw ang aming pag-asa. Purihin kita, Panginoon. Ano man ang aming pagdadaan sa pamuhay, purihin ka. Sa pamatayin, purihin ka. Maging zombie man ako, purihin ka pa rin. Pawala man ang lahat, Lord, praise the Lord pa rin. Lord, wala mang ako, ipis na agad nila, praise the Lord pa rin. Kasama ng ipis na pupuri sa Panginoon. Alam nyo, ganyan ang tunay na anak ng Diyos. Kapag hindi ka pa dumadaan sa lahat ng area ng mga problema, ibig sabihin, hindi ka pa qualified sa isang tinatawag na matatag na pananampalataya. Pero pag dumaan ka na, patadaanin ka ulit at lalampasan mo ulit. Bakit? Yung nakaraan, sasabihin mo ngayon, napagdaanan ko na yan. Ngayon pa, kayang-kaya mo na yan. Na-prove ko yung pagkapangyarihan ng Panginoon. Napatunayan ko ang katapatan ng Panginoon noong una, ngayon pa. Kahit ilan pang mga pagsubok, kahit ilan pang mga problema, basta alam ko ang Panginoon ang aking kalasag at alam ko ang Panginoon ang aking kakampi. Pagpapatuloy ako kahit anong mangyari. Kaya ito na Marines. Parang gano'n. Tandaan mo natin. Yan ang tunay. Sabihin natin, yan ang tunay. So yung may tunay na pananampalataya, hindi nakakatak, hindi nadadalag, hindi nakakituhan ng paghihina at laging nandyan. Laging nandyan. Pag nag-roll ko lang, Panginoon, lagi siyang nandyan. Bakit? Hindi lang spiritually. O sige, punta na kayo doon. Kasama niyo ako sa espiritu. Sige, ang espiritu. Ang mangyari ng espiritu na glass. Yung espiritu mo nandun sa baso. Bakit wala dito eh? Yung mga nandito, espiritu ng Panginoon, kasama natin, nag-enjoy tayo. Pero yung wala dito, nandun, ang espiritu nila nasa baso. Tandaan mo natin, mga kapatid, ang may mababaw na pananampalataya, isa sa pagpapatunay ng may mababaw pang na pananampalataya ay ang hindi pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang pinapahalagahan mo ay ang ibang mga bagay. Ibang mga bagay. Oo. Alam niyo mga kapatid, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, simple lang. Alam mong tinawag ka. Alam mong pinili ka. Para ba bang ano yan eh? Para ba bang pwesto o parte ng katawan? I have two hands, I only a to be at my that may call me one to be no Momo yung bumakanta doon, ang momo. Okay? Oo. Tandaan mo natin, ang bawat parte ng katawan, inilagay sa tamang kinalalagyan. Pag ikaw ay nawala, kulang ang parte ng katawan. May mga katawang nakikita, meron din katawang hindi, parte ng katawang hindi nakikita. At ang hindi nakikita,
Ito yung mga mahalagang parte. Bakit? Tinatabitan natin. Kinokobera natin yung mga hindi nakikita. Hindi nakapakita. Kinokobera natin yan. Yan yung mga mahalagang parte ng katawan. Kaya nga minsan, kadalasan, sinasabi ng mga militod, sinasabi ng mga mental, hindi naman ako kailangan yan. Pwede bang wala na ako dyan? Ano ka, nagbihis ka ng ulto? Wala? Hindi. Kailangan ang presensya mo. Kailangan physical, hindi lamang spiritual, hindi lamang yung puso mo naroon. Kailangan yung physical na presensya mo. Bakit? Kailangan ng Diyos ng daluyan. Kailangan ng Diyos mo ay gamitin. Pag sinabi mo, sige, panalangin mo na lamang ako. Wala ang iyong physical. Wala ang iyong katawan. Ang gusto ng Panginoon, let us present ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Ang pinagpapahalaga sa ibang bagay, ang nagpapahalaga sa ibang mga bagay, simple lang. Simple lang. Iba ang inuuna mo. Iba ang pinaprioridad mo. Pero kapag alam mo ng paunahin sa buhay mo, walang ibang una sa listahan sa buhay mo, magmamadali ka pa, kakaimas ka pa, pupunta ka, excited ka. Bakit? Alam mo, gusto mo, makuna ka doon. At ang gusto na makita ng Panginoon, yung presensya mo, nandun, nagagana, sumasamba, nagpupuri sa Diyos. Ay na may problema, ay na may pagsubok, di balik ng Panginoon. Alam ko, yung pagsubok na yan, iwawag simulang, iba ang pagpunan yan, pagdating ko sa banal na gawain, panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong talag ng payo, ng talag ng pagod at umiwapos ka ng banal na kapangyarihan ng Panginoon. Amen! Shallow people, easily give up. Yung may mga may babaw na pananampalataya. Yung may mga babaw na pananampalataya, sila yung mga madaling sumuko. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Alam nyo, sa unang hari, kabanatang 11, talatang 3 hanggang talatang 8, ito yung sinasabi mo. Verse 8, chapter 19, verse 3 to verse 8, after the challenge of Prophet Elijah to the 450 false prophet of Baal and 400 false prophet of Jezebel, napagod siya. Ang lingkod ng Diyos pwedeng mapagod. Pero tandaan natin, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat sumusuko. Ang mga anak ng Diyos pwedeng mapagod. Dahil sabi niya, ang lahat ng tumatakbo, ang lahat ng naglalakad, pamagod man, sumaring hindi, maghihira. May pagkakataon na tayo napagod. Sino na mapagod? Taas ang kamay. Pamigilin mo natin. Napapagod din tayo. Sa mga problema, hindi kayo napapagod. Pagod na pagod yan. Kaya siya nakatulala ka na, pag-isip sa umaga, nakatulala ka pa, mga 15 minutes siguro nakatulala. Iisip mo. Gusto mo blancohin ang sarili mo. Hindi na nung ako ng pangalan mo, nakalimutan ka. Natulala ka. Kung naimasmasan ka, gutom ka na pala. Gusto ka pala kumain. Punta ka doon sa kaldero, kasi Lola, pinakman ko, walang pagkain. So, tulala ka ulit. Nasaan? Nasaan? Kasi tayo naghihintay. Pero maganda yan. Hintayin natin. Alam natin na ang Diyos, kahit sa mga bagay hindi natin nakikita, may ginagawa siya. Kung marunong kang magtiwala, at ipagkatiwala, pero si James, sabi sa Ilocano, ibigay, ilada ang pangpasanin mo sa Kanya. Bakit? Kasi tayo, dinadala natin, kaya ko to, kahit bigyan mo tayo, kaya ko to, kahit bagito lang, kaya ko rin to. Hindi mo na kaya. Diba? Kaya natin kaya natin. Nandiyan mga Panginoon na tayo kinakagihan eh. Hala, pasa mo sa akin. Pasa mo sa akin. Sa basketball kasi may mga player na selfish. Dati na may mga prototay, mga pinupuntahan. Yung sa recently 880 games, sabi ko kayo, step. Step. Diba? Malalo yung FPU. Sa UAP Games. Nagkakalawa sa last 2 minutes.
Before last 2 piso, kalala ko yung laban. Kung isa ko eh. Nakakala mo ng isa yung UST. Nakakala mo ng isa yung FAU. Oo. Hindi, after last 2 days, alam niyo mga kapatid, dumarating yung ating buhay, dumarating sa ating buhay, na sometimes we are pressured. Hindi natin alam, we are confused kung ano gagawin muna nga. Pero pag tayo ginatan, pag tayo sumo na, that is the time na exhale na ako ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, hindi ko na kaya, tama na ito, Panginoon na ako na. Nasasabihin ko na alam natin na, relax ka lang dyan, ang laban na ito, hindi mo naman laban eh. Yan ang matagal ko lang sinasabi sa iyo. Alam kung umpisa pa lang, ibigay mo na sa akin, hindi ka nagigilirap ngayon. Hindi ka nabibigyan ngayon. Ay, alam mo, every step of the way, nandiyan ako. Kaya kitang tulungan, anak. At bawat detalye ng aking buhay, ng iyong buhay, ako ay design yan. At dinesign ko na rin. Ginawa ko na rin yung plano ng escape, exit mo, para ito'y makalabas sa problema mo yan. Natatandaan mo, anak, sa kabigatan mo yan, ako pa rin ang magdadala para sa piling mo sa huli. Purihin ng Diyos, siya ang naging susi, siya ang naging dahilan sa tulog at biyaya niya. Ako'y ikil sa mananakumpay. Andito ako sa check ko. Ano nangyari? Si Propeta Elias, pagod na. Pagkatapos, yung challenge na yun, sa Mount Carmel, pagod na siya. Kinano niya yung 450 propeta ni Baal, another 400 prophet of Jezebel. Kinano niya yun. Ang challenge doon ay pagpababa ng apoy at tupukin at tunawin yung alay na handog ng bawat isa. Yung mga false prophet, maghapon, nagluluhod, maghapon na nanaming kay Baal doon sa false god, then pinarusahan, pinangkasampas yung kanilang sarili, pinagsusugat yung kanilang sarili. Nag-umpisa sila, madaling araw pa, natapos sila gamit hapon na walang apoy na bumaba. Kahit na anong challenge meron tayo, basta alam natin, ang kikilos, ang gagalaw, ang mag-accomplish ng mission na yun, alam natin, hindi yung ating sarili. Dapat natin kailangan yung ating sarili. Bakit? Matagal na naghihirap ang Panginoon para ma-enjoy din natin yung kapanatagan. At tumiyak sa labiran tayo sa kanyang harapan. Siya yung naghihirap para hindi tayo mahirapan. Kaysa tuloy tayo ay nahihirapan, lapit lamang tayo sa Kanya at sabihin natin, hindi natin kaya. At dahil hindi ko pa nahihirapan, yan dapat nakabigit ka lagi sa Panginoon at hindi mo gusto na mawalay sa presensya ng Panginoon. Bakit? Alam mo, ang presensya ng Panginoon ako yung kabuuan. Kabuuan. Sabihin natin kabuuan. Pag wala ang presensya ng Panginoon, kulang. Sabihin natin kulang. Pag wala ang presensya ng Panginoon, pining. Sabihin natin pining. Pag wala ang presensya ng Panginoon, hindi kompleto. Sabihin natin hindi kompleto. Pag wala ang presensya ng Panginoon, hindi kontento. Sabihin natin hindi kontento. At pag wala ang presensya ng Panginoon, lagot ka. Sabihin sa Panginoon. Isa, madalas malagot yung ating pananampalataya. So, ito, lagot na. Bakit? Dahil napagod si Elias, nakalimutan niyang sumangkuli kay Yahweh. At pagharap niya kay Yahweh, ang unang bungad niya, complain, pagod na ako. At alam niyo, sa huli, ang sabi ko, yung mga mananampalataya, na mababaw, they easily give up. Sabi niya, pwede ba, mamatay na lamang ako. Kita niyo? Propeta ito nakaranas na mayroong pressure sa buhay. Tayo pa kaya? Pero alam niyo, ang ginawa sa kanya, tinalim siya ng anghel. Tinatulog siya. Nung natulog siya, nanaginip siya. Ang sabi ng anghel sa kanya, inihanda at naghandaan ng pagkain para sa iyo. So sa panaginip, wow! Bless na bless siya dahil may pagkain. Yun lang pala ang sikreto. Alam niyo mo ba, sa aking kapaguran, ang pagkain makakapag-refresh sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabihin natin salita ng Diyos. Yung tumatalab, again bakit sinabing mabisa? Buhay at mabisa. Yung buhay, kumikilos.
may kapangyarihan. Pag ang salita ng Diyos, walang pagkilos sa iyong buhay, walang bisa na. Hindi na buhay. It's a purely mere written word. But this Bible is not a written word. Rema, nagre-rema. Ibig sabihin ito, magkatotohanan. Sabihin natin, magkatotohanan. Ito yung, yung second chance. Diba, iiyak-iyak ka doon. Ito yung pagkunan na. Pero hindi yung totoong kaganapan eh. That is behind the camera. Pero ang totoo sa ating mga kapatid, nandyan yung mga pagsubok at nandyan yung mga problema. Subalit, pangako ng Panginoon, ang mabisa, buhay, na salita ng Diyos, may tatagda sa gitna ng problema. Bayo-bayuhin ka. Ikaw katatira ka. Ikaw ka. Hanggang mahilong-talilong ka. Pero tandaan mo, pwede yung physical na katawan ma-expire. Pero yung ating pananampalataya ang siyang nagre-renew from inside out. Kinamagahan pagkatapos mong matulog katulad ni Elijah, ginising siya ng anghel. At ang sabi ng anghel sa kanya, alam mo ang problema na gutom ka lang eh. Alam niyo, marami pong mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya na kapag nagutom na, pag nawala na ang bulsa, pag nawala na naman ang tiyan, minsan hindi nagpapalit yung kanilang pananampalataya sa kanilang paglilingkod, ayaw nang pumunta, ayaw nang maging tapat. Hindi na sinasabi ko ng Panginoon, alam ko yung kasibagan mo noon eh, pero hinahanap ko ngayon yung unang pag-ibig mo, nasaan na yun? Nasaan na yun? Yung unang pag-ibig mo sa akin. Nasaan na yung first love mo sa akin? Alam mo ba yung first love natin sa Panginoon? Ganito yun. Ang larawan, ganito yun. Kahit na marami kang pagsubok, nasumpungan mo ang Panginoon, and that's the first time that you feel that envelope love of God, ikaw ay talagang niyakap ng pag-ibig ng Panginoon, sasabihin mo sa dami ng problema ko, sa dami ng pagsubok ko, so what? Nasumpungan ko ang bukal ng ang tunay na kapayapaan. Kahit marami mga tunay na alasin ko ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay hindi yung binabayo ka ng maraming mga pagsubok at mga problema. Nandiyan pa yung maraming mga pagsubok at mga problema. Pero ang tunay na buhay, may umaalin sa iyo, may nagpapalala sa iyo, may nag-i-inspire sa iyo. Ang inspirasyon mo ay nagagaling sa salita ng Diyos. Amen? So, nung kumain si Elias, si Elijah, nabusog siya. At pagkatapos siyang nabusog, sabi ng ipagpapag ka dyan, malayo pa ang iyong lalakbayin. Tignan po ninyo, ang buhay, ang faith journey natin ay isang paglalakbay na malayuan. Sabihin natin, malayuan. Yung iba dapat sa atin, yung hakbang natin, pampalayuan. Pero ang nangyayari mo, tingin lang malayo sa atin. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. At kapansin-pansin, ang mata niya ay duling. Ha? Oo. Yung mata. Minsan, malayo ang bukol ng ating tingin. Pero hindi dapat yung malayo ang tingin. Kundi sa hakbang, mga kapatid, sa hakbang. Kasi every step we have as Christians is a step of faith. Sabihin natin, step of faith. May hakbang o hakbang ng pananampalataya. Sa bawat hakbang mo at sa bawat suntok mo, hindi ka sumusuntok sa kawalan. Alam mo may nangyayari sa bawat panalangin mo, sa bawat paglilingkod mo, alam mo may nangyayari at parte ka ng solusyon. Pag hindi ka parte ng solusyon, kasama ka sa problema. Pag hindi ka parte ng solusyon, kasama ka sa problema. Pero ang mga Kristiyano, laging sinasabi doon na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ginagampanan. Meron tayong sa ano kasi ng Panginoon, sa floodgate ng Panginoon,
may kanya-kanyang valvula. May kanya-kanyang valve. Floodgates sa dam. Diba? Minsan, sa metro ng Meralco, pag tingin mo sa isang poste, ang dami mo ng metro yan. So, bawat metro yan, tapos mga spaghetti pa, yung mga wirings, ano? Papunta doon sa residential area, sa kabilang kanto. Ano? Ang bawat metro yan, ay may kanya-kanyang mga pangalan. So, ganun din, sa MWSS, meron din metro, ano? Sa ibaba. At meron din mga kanya-kanyang valve yan, no? Na binubuksan, nakabukas. Meron din kanya-kanyang reading yan, pag nag-reading. Alam niyo, sa floodgate ng Panginoon, ito yung explikasyon. May kanya-kanyang value na yan. Pag nakita ka, una, sa iyong paglilingkod, di ba yung sinasabi ni Pablo doon sa 2 Korinto, kabanatang 9, na magbigay ka ayon sa iyong sariling pasya? Alam niyo ba, ang content ng hindi naman actually sa pagbibigay ng pera eh. Hindi sa pagbibigay ng iyong sarili sa harapan ng Panginoon. It's a mere fact na ikaw at ako ay naglilingkod sa Kanya at ibigay natin ang ating sarili ng may magaang kalooban. Pag nahihirapan ka, mabigat ang iyong loob. Mabigat ang iyong loob. At pag nahihirapan ka, mabibigatan ka, mabigat ang iyong loob. Bawat pudlin at bawat patak ng oras, inukwenta mo. Kaya minsan, alas 9:30 ka, bakit hindi ko lang matapusan? Ang sama kasi na presyo mo. Sinisino siya si Bradford, hindi pa tumigil. Nag-intend ako na sinas eh. Para tumigil ako. Ano? Kasi mga anak lang, sa mga mananampalataya, masunurin. Sabi natin masunurin. Hindi ka pwedeng maging mananampalataya kung hindi ka masunurin. Okay, hindi lang isa sa batayan yung pananampalataya. Pangalawa, ang iyong pagsunod. Dahil ang isang pinakamahalagang sangkap ng pananampalataya ay ang pagsunod! Sabi natin pagsunod. P. Sabi natin P. Dapat meron tayong Papa P. Ito sa atin Papa P ang gusto. Dapat Papa P. Pananampalataya at pagsunod. Sabi natin, pananampalataya at pagsunod. Bakit ko nasabi, pinakamahalagang sangkap ng pananampalataya ay ang pagsunod? Si Abraham at si Isaac. Bakit kinalugdan si Abraham ni Yahweh? Ano ang ginawa niya? Sa kanyang pananampalataya meron siya. Sumunod siya kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon kahit mahirap. Kasi ang tunay na pagsunod, hindi pagsunod kung hindi ka naghihirapan. Hindi pagsunod kung hindi mahirap, brother. Kaya na mahirap, dahil i-require mo, una, ang isipan mo, ikukondisyon mo, kahit mahirap, sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, kaya kong gawin. Dahil pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Mangyayari. Pangalawa, bakit kayo inalugtan ni Yahweh si Abraham? Hindi lang sa kanyang pananampalataya, kundi sa kanyang pagsunod na walang reservasyon. Yung kaisa-isa kong anak, inaalay ko, ihahandog ko kay Yahweh, wala nang reason out, wala nang rason-rason. Kasi ganyan. Sabi mo lang isang Sabado, no? Kinausap ako ng isang kwaya natin, yung isang lalaki. No? Si Brother Johen. Si Brother Johen, sabi ko, brother, susunod na Sabado yung ibang uniform ko kasi wala akong kulay ng uniform. Sabi kahit naman ng uniform, sa may suot ka, pumunta ka rito. Ikaw, kami. Sa may suot ka, yun ang mahalaga. Naman. Kaya ang pagsunod, sabi natin, ang pagsunod Talagang itutupan niya puti-puti. ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagsunod. Parang experiment yan. I therefore conclude that faith and obedience is one. Sabi natin, faith and obedience is one. Di ba? Meron na kayo natutunan. Okay, isa pa. Shallow people always reason out. Yung may mababaw na pananampalataya, laging nagdadahilan at laging
papunta kasi ang dami kong ginagawa. Ako yung inaasahan. Ako yung iniwanan ko ito, walang maiiwan. Kaya namin sa rapture, ipapakiusap ko kay Lord na huwag na muna niya akong kunin kasi walang magbabantay sa aking tindahan. Sige, kung ganyan ang gusto mo, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pagtao ka na lang sa tindahan mo. Hindi ka pinipilit ng Panginoon. Pero mababaw na pananampalataya niyan. Ang taong mababaw ay laging nagdadahilan, laging nangangatuwiran. Tingnan ninyo, dito sa Luke chapter 9, verse 23, at sinabi niya, kanino? Lahat. Kanino niya sinabi? At sinabi niya sa, kung ibig mo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Matindi pala yung pananampalataya niya, ano? Ha? Matindi ang pananampalataya niya eh. Sagot kayo, totoo. Sagot kayo, totoo. Parang galing sa kwet yung ano ah. Yung sagot ah, sabihin niyo, totoo yun. Yan. Kung ibig niyo naman na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ano daw, i-challenge natin kung excuses natin. Bakit nga ba hindi ko kaya? E sinabi ng Panginoon, kaya ko. Di ba? Bakit nga ba hindi ako pupunta? E sinabi ng Panginoon, kailangan kong i-presenta yung aking sarili bilang umay na aking kayang lubot sa harapan ng Panginoon. I-challenge natin yung mga excuses natin. Ang sabi pa niya sa verse 24, mga kapatid, okay? Ang naghahanap maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Isa kasi nagsisafety tayo eh. Safety na ako dito. May natitira pa sa akin. May reservation pa ako. Pag nagkagipitan, may mahuhugot pa ako. Iuhugutin mo. Wala na pala. Pag tingin mo sa bulsa mo, akala mo meron pa. Ang nangyari, butas yung bulsa mo. Wala ka na yung uhugutin. Ang uhugutin mo, butas. 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 Sabihin natin, butas. Pag merong isang sisidyan, at pag merong ibinahagi sa sisidyan iyo, may inilagay sa lalagyan iyo, sa sisidyan na yun, ano yung in-expect mo? Yung sisidyan na yun, butas. May maiipon ba? May mananatili ba? May masasalo ba? Wala. Sabihin natin, wala. Kaya na-challenge mo natin ito eh. Alam mo ba? Nung nagkaroon mo tayo ng sound system, at nagkaroon mo tayo ng mga volunteer natin, matapat ang kanilang puso, na kahit kumain man, hindi man kumain, nakamiti pa rin. Kahit mabagsakan ng speaker, pag nakita mo yung kuko, patay ang tatlo, o kayong dalawa, at least may dalawa pang kuko na bumuhan. Naiikit dahil sa gata ng speaker na binubuka. Alam niyo, kahit na gano'n, nakamiti. Pag tinanong mo, kumain ka na ba? Brother, okay lang. Yung word na okay lang, hindi pa kumakain niya, pero okay lang, nakamiti pa. Pero yung dati, pag tinanong yung kumain ka na ba, yung hintay ko, tagal ko dumating yung pagkain niya eh. Iba galit pa. No? Pero ngayon, magaan mo eh. Alam niyo ba, ang kasabayan mo namin dito, na pagsiset, yung mga nagbabayad dito, yung mga nagbabayad. Yung mga sumasayaw ko, kahit natango eh. Ganun eh. Oo. Ikaw yung nagkakabit ng speaker ko. Habang tinataas namin, nakikisabay din kami. Oo. Bakit? Enjoy eh. Enjoy. Ano? Tandaan mo natin, mga kapatid, pag ginawa mo ang paglilingkod mo para sa Panginoon, kahit mahirap, kahit mabigat, magaan para sa iyo dahil masaya ka sa ginagawa mo, mahal mo ang Panginoon. Amen? Oh. Ang naghahangat maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aray ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit doon. Akala niyo ba? Pag nagbigay tayo sa Panginoon ng panahon, nawawalan tayo ng oras.
Hindi. Pag nagbigay ka ng oras mo sa Panginoon, palalawigin ng Panginoon ang buhay at oras mo. Yung dating taning mo, yung dating hangganan mo, na 79 years old, extend ng Panginoon, anak, dahil nagbigay ka ng oras sa akin, yung oras mo, hindi oras na. Malayo pa ang umaga. Anak, malayo ka pa. Huwag mong iindarin yung bukod mo. Malayo yan sa sinabubunan. Malayo yan sa kamatayan. Dahil ang nagpapatakbo ng buhay mo at nagpapalawig ng buhay mo, anak, hindi yung bukod na yan. Kaya huwag kang mag-alala sa bukod mo yan. Bukod-bukulan ka man. Tumuhan mo na lahat ng parte ng katawan ng bukod. Ibig sabihin, taong bukod ka. Pero anak, makaba at malawig ang buhay mo dahil tapat at sumusunod ka. Nagbibigay, naglalaan ka ng panahon at oras mo sa akin. Hindi sayang ang oras na yan na yung pinagin mo. Okay? Saka, pag nagbigay ka ng iyong talento sa Panginoon, nagbigay ka ng talento sa Panginoon, alam niyo ito, yung isang point namin, nakakahalata. Sabi niya, brother, lahat na lang, naikot mo ng mga file. Lahat sila nakahawak na ng mic. Brother, ako na lang hindi nakahawak ng mic. At least honest. Honest. Oo. Yung iba dyan, hindi nakakahawak ng mic. Pag tinignan ako, wala pa, hanggang ulo. Gusto, ilagay yung kinina sa ulo ko. Gusto yung buhok ko ilagay sa paanan ko. Kasi nasabi niya, brother, hindi mo ako nakikita. Nagpaulan na ako ng pilit mata, hindi mo pa rin ako nababansin. Nagpa-extend ako ng antena para makita mo parang may antena. Hindi pa rin ako nakikita. Nakita ko 5 minutes. 5 minutes. Okay? Nakita ko ng brother na dito, wife. Sabi niya, mag-aalala ko. Ako na lang hindi nakakuha ng mic, nakakahawak ng mic. Sa susunod, brother, sabi niya, ito, dala ako ng sarili kong mic. Sabi ko, magandang idea yan, brother. Sa susunod, magdala ka ng mic. No? Pinasabaduhan, may mic siya. Sabi niya, brother, isaksak mo na to, isaksak mo na to. Isaksak mo na to yung mic. Isaksak naman. Sabi niya, kung kumain ko lang, nakalala niya, brother, bakit walang tunog yung mic ko? Lahat may tunog. Yung mic ko, walang tunog. Sabi ko, Brian Joel, baka ang problema yung boses niya. Ano, kasama yung boses ko, brother? Sige, lagyan natin ng tunog. Ay narinig ko na, oo, brother. Okay na? Yes, brother. Next Saturday ulit, brother. Yan. Iba naman, kanya-kanyang pwesto. Gusto, makahawak ng mic. Gusto makahawak ng mic. Pag hindi na-schedule na maghawak ng mic, hindi na sasali. Tatabi na yan. Pupwesto na siguro sa atin, pero makikiatin na lang. Ang tawag ko dyan, mga kapatid, mababaw. Mababaw. Makahawak ka man ng mic. May mic ka. Wala. Ang puso mo, nakatalaga. Kasama ng mga choir. Umaawit at pupuri sa Panginoon. Na hindi naman yung mic ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung presensya kasama ng kalooban mo na umuumapaw sa pagpupuri at pagsamba. Bakit? Ito-inesto ka ng Panginoon. Inilagay ka sa layunin ng Panginoon sa larangan ng pag-awit, pagsamba, pagpuri, panalangin para sa Panginoon sa harapan ng Diyos. Amen! Ganun niya! Pangatlo, last, shallow people do not listen and easily disobey. Ang taong mababaw, may pananampalatayang mababaw, ay yung mga hindi nakikinig at napakadaming sumuwan. At hirap sumunod saan? Sa instruction. Alam nyo, ito mapapansin ko Mga manggagawa, inumpisan mo natin, mga ideas mo natin.
Sa amin mo sa mga choir, pinapractice po namin ang pagsusunod ng ID. Kasi simpleng instruction lamang po ito. Di bagay, kailangan nakataas yun. Yun. Mula mo sa pinakamataas hanggang pinakamababa, mga kapatid, yung ID po natin, hindi mo ito display. Sinasabi po yan para makita mo na isa ka sa tapat, sumusunod sa instruction ng ministeryo na itinalaga at inanoy ng Panginoon upang kumilos at pinagagalawan mo, gumagalaw ka sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagsunod. Sa amin po sa mga choir, hindi mo nagbibiro. Pag sinabi po na may multa na 500 pesos na hindi nagsusuot ng choir, seryoso po ako doon. Kahit po sa mga youth, alam nyo, yung mga youth po natin, ganyan lang yan. Pero bawat isa po yan, pinaobserbahan ko. Obserbahan ko yan. Nakikita ko, na sa itsura pa lang, nakita ko nag-i-display na. Nakita ko eh. Nakaangil yan eh. Alam ko eh. No? Nakangisi yan. Alam ko yan. Nadi-deserve ko sa puso ko yan. Ay mga kamanggagawa ko natin, mga kapatid, kung meron tayong isang layunin, kung isang hangarin, hindi ka papatayin upang magsuot ng ID. Napakasimpleng bagay po yan. Ano? Pero sinasabi mo natin, ang mababaw una tao, yung mga hindi nakikinig at madaling sumuhay. Ibig sabihin mo, kailangan sumunod sa instruction. Kaya anong susi ng pagtatagumpay? Again, anong susi ng pagtatagumpay? Nasa pagsunod. Nasa pagsunod. Anong susi ng pagpapala? Nasa pagsunod. Again, anong susi ng pagtanggap? Again, nasa pagsunod. Magbigay ka at binigyan ka, tatanggap ka mula sa Diyos. Pag hindi ka nagbigay, ang Panginoon fair pagsubukan. Ang sinabi niya, 10% po yan. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Actually, sometimes we collide the Word of God from the Old, the New, and the grace in the New Testament. Kung meron pong nangangaral na preacher na tinanong nyo na okay lang sa kanya na magbigay, hindi na 10%, kundi kusang loob, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, taliwas. Sa sinasabi ko, at pamantayan mo ng ministeryo. Dahil mula ako sa ating spiritual director, pinapractice po niya yung 10%. Dapat po mula sa ating pamunuan, pinuno, hanggang pinakamababa, ang mga taga-shalom, nagpa-practice po ng pagbibigay ng tithes. Nagpa-practice po dapat. Pinapractice po natin. Ha? Ingatan na, katapatan mo pagsunod. That's why wag tayo maging mababaw. Huwag tayo maging mababaw. Ang ikaan, kabanatang 5, talatang 1 hanggang talatang 2, huling verse. Aking anak, salita ko'y pakinggan. Pakinggan mo mabuti. Pag-ibig mo ay hindi sa aking sinasabi. Sa gayon, magagawa mo ang mabuting pagpapasya. Listening, obeying, following the instruction. Si Jonah, kailangan pang lulukin ng malaking isda bago sumunod sa kalooban ng Panginoon. Wala naman siya magagawa. Eventually, sa huli, sumunod din siya. Anong gusto mo? Mahirapan ka? Sa huli, susunod ka rin? Hindi. Umpisa ka lang, sumunod ka na. Para sa umpisa ka lang, magaan. Pagdating mo sa kalagitnaan, mas magaan. At pagdating mo sa dulo, pinakamagaan. Bakit? Bukas ang balbulan ng Panginoon ibinubuho sa iyo ang walang sawang pagpapala na mula sa ating Panginoon, sa ating Yahweh, El Shalom. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayaw kayo magsitayo, mga kapatid. Sa ating pagsamba, alay po natin ang ating buhay sa kanyang harapan. As we come into the presence of the Lord, itaas natin ang ating mga kamay sa presensya ng Panginoon. Sa pagkakalam natin, Diyos lamang ang ating pag-asa at Diyos lamang ang ating tagumpay. Itaas ang lahat ko,
Hindi ko na naman Sabay-sabay natin pamulihan sa kami. Sabay tayo sa tahanan mo. Maraming salamat po sa pwede namin buhay ang aming sarili sa inyo sa isang pananampalataya at pagsunod ayon sa inyong kalooban sa Panginoon Jesus. Yung aming dalangin na dati mo sa amin. Praise God. Bago po tayo mag-start ng Mass at yung commentator natin, may mga paalala po tayo mga kapatid. Lalo na po yung birthday po ni Father Archie. Ito po ay sa January 24 na, yung ating pong dinner for a cause. Sino po bang nakakaintindi doon sa ating mga sa-birthday ni Father Archie, nakakaalam sa birthday ni Father Archie? Ayan. Yun pong ating mga tickets ay nandoon po sa secretariat. Kaya po sabi ko bago mag-mass, i-anong nyo muna para yung mga linyas natin ay ma-avail na po ninyo. Nandun po sa table ng secretariat at ayan po ay available na para po sa atin. Ang bawat sente po na makikita ay gagamitin po natin sa kabayaran ng ating sound system na ginagamit. So, pwede po tayo mag-invite sa mga kapatiran at ipaunawa po natin sa kanila na bawat tickets po na kanilang bibilihin ay mayroon pong kahihigatan nito. At ang katupas po nito ay maraming kaluluwa na makikinabang dahil po sa sound system natin na ginagamit para po ito sa full payment ng ating sound system. Mag-enjoy na po tayo ng January 24, kasama natin si Father Archie, ay celebrate natin yung birthday niya. Pasasalamat po natin sa Panginoon sapagkat siya ang ginamit ni Lord para makilala natin at mapalapit tayo sa Panginoon. Yan po. At nandun po yung tickets natin, available na po yun para sa atin. Okay po? At ang ating Christmas party po sa darating na January 19, ito rin po sa Quezon City Circle. Mag-i-start po ito, December 19, mag-i-start po ito ng 2 o'clock. Lahat po, hindi man worker o workers natin, hindi man worker kayo,
ngayon po yung aming ini-invite na makisaya po sa pagdiriwang po ng ating Christmas party sa darating na December 19. Agapi po tayo. Pwede po tayo magdala ng inyong Thanksgiving menu or pagsasalusaluhan po natin. At yan po ay welcome po lahat at may exchange din po tayo 200 up. Okay po? So, pwede po kayong magbigay ng gift na 200 para po sa exchange gift. So, kayo naman po ay generous talaga at nagagalang natutuwa para po may pagkaguluhan ng ating mga kamanggagawa. Pwede rin po kayong magbalot ng extra gift para po sa ating raffle. So, salamat po at God bless us. Nandito na po yung ating commentator. Good evening, brothers and sisters. Handa na po natin ang ating mga kurso para sa kanal ng lusa. Kayo po ang nasa ikalilawang milyon na adyento. Ang kanuningin sa ngayon, paghahanda ang lipat ng adyento. My brothers and sisters, let's stand in the presence of our Lord Jesus Christ as we welcome our Mass presider for tonight, Reverend Father R.T.C. Viva, OSM. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayin. Sa ating mga kapatid, isang ba,